Hindi ko nga alam kung ano ang tawag sa ganitong klase ng luto ng hipon. Basta ito ang paborito ng pamilya ko pagdating sa hipon. Tara, samahan niyo ako. Dahil nga tinatamad akong maghiwa, nang gagamitin kong sangkap, akala mo naman napakadami. Kaya gagamitin ko itong binili kong food processor from Simplas. Syempre, binalatan ko muna yung gagamitin kong sangkap kasi food processor siya at hindi siya nagbabalat. O diba, napakadami ng sangkap. Pagkatapos kong balatan yung mga sangkap, ayan, pinut-pinutin lang yan. 2 level yan 1 Matagal na sa amin tong food processor, ito din kasi yung ginagamit ko sa paggawa ng munchkins. Mas napapadali yung pagkatrabaho doon. Pagkatapos kong asikasuhin yung gagamitin kong mga sangkap, ay lilinisan ko naman itong binili ng jowa kong hipon. 1 kilo yan at 250 yung binayad niya. Gumagamit ako ng gunting kapag naglilinis ng mga hipon kasi di ba yung may matulis siya na part and napakasakit kapag nakakatusok. Pagkatapos ko maglinis ng hipon, ay mag-uumpisa na tayong magluto gamit itong binili rin namin sa Simplas na multi-cooker. Alam nyo ba, naa-amaze talaga ako dito sa binili naming multi-cooker. Nakapagluto na ako dito ng buto-buto, nakakapagprito din ako ng kahit anong gusto namin. Pinagsabay-sabay ko na nga gisahin yung bawang at sibuyas at yung sili haba. Naglalagay din pala kami ng sili haba para kahit paano ay may konti siyang anghang. Kapag sa tingin mo ay luto na yung mga sangkap na ginisa mo, ay ilagay mo na yung mga nilinisan mong hipon. 2 level din pala itong multi-cooker at nilagay ko muna sa level 2 para mas madaling kumulo and tinakpang ko na din siya. Mag-iisang buwan pa nga lang itong multi-cooker from Simplas sa amin. Pero grabe, amazed na amazed talaga ako. Naglalagay nga din ako ng Sprite dito. Para mas, di ko alam, basta naglalagay lang. Naglagay na nga din ako ng oyster sauce and tinansya ko lang. Naglalagay din ako ng magic sarap kasi wag kang plastic kasi hindi tayo marunong magluto. And syempre, kailangan halu-haluin kasi baka mamaya yung sa ibabaw lang yung masarap tapos yung sa ilalim hindi. Naglagay din ako ng isang basong tubig kasi ayaw ng partner ko na walang sabaw yung inuulan niya. Kaya nga kapag nagluluto din ako ng paksiw na isda, ay ang tawag ko doon ay tinolang paksiw na isda kasi masabaw yung paksiw natin. And ayan, luto na yung niluluto natin. Kung gagawa kayo nito, kayo na nga lang yung bahala kung anong gusto nyong itawag dito. Dahil nga medyo bago pa itong multi-cooker natin, ay syempre punas-punasan natin yan pagkatapos gamitin. Luto na ang ulam, luto na ang kanin, anong gagawin? Syempre kakain. Bye-bye!